Hindi lang dahil sa injury si Kawhi Leonard na sana ang susunod sa yapak ni Michael Jordan. At mahirap man niyang paniwalaan ang sentimentong niya na may kaunting katotohanan. Kung papanoorin kasi natin ang dalawang yan, halos identical ang kanilang galawan. Ang kanilang footwork, jab step at syempre, ang fadeaway na hindi dapat natin malimutan. Pero valid nga ba talagang ikumpara ang tahimik na si Kawhi sa bad boy na si Jordan? At gaano nga ba siya kagaling? At ano ang kanyang pinagdaanan? Kaya tara, pag-usapan natin yan. Nadraft si Kawhi bilang 15th overall pick ng Indiana Pacers noong 2011. Nakaagad namang na-trade papunta sa Spurs bago pa man matapos ang draft night. Dahil nga kailangan nila ng forward na matinik sa depensa, kinuha nila si Kawhi para maging parte ng kanilang sistema. At normally hindi ibababa ni Popovich ang mga rookies niya kapag crunch time na. Pero dahil nga sa ibang klaseng pinakita ni Kawhi sa depensa, siya na ang tumatao sa designated finisher ng mga kalaban nila. Kaya naman hindi rin nagtagal bago siya maging staple ng starting lineup nila. At kahit depensa lang talaga ang papel niya sa kanilang sistema, he still exceeded expectations pagdating sa kabilang banda ng court. Averaging 8.6 rebounds, 1.2 steals, in 50% sa field at 45% sa tres. But more importantly, kapansin-pansin ang pagtaas ng kanyang level of play pagtungtong ng postseason. Something na hindi natin madalas makita sa mga baguhan pa lang sa NBA. He became San Antonio's best defender at ang pangatlong best overall player ng team behind Tim Duncan and Tony Parker. Kaya naman 2 beses lang silang natalo sa playoffs para pagharian ng kanluran at makatungtong sa finals, kung saan nag-aabang ang pinakadominanteng koponan sa NBA, ang Miami Heat ni LBJ. At ito talaga ang naging pinakamalaking pagsubok sa batang karera ni Kawhi, ang bantayan ng pinakanakakatakot na atleta sa kasaysayan ng liga, ang prime LeBron James. And true enough, ang naging susi sa mga panalo ng Spurs noon ay ang depensa kay LBJ. Simple lang naman, sa tuwing malilimitahan nila si James to less than 50%, panalo ang kanilang koponan. At sa unang 5 games ng serye, nagawa nila yan, leading the series 3-2 pagpasok ng ika-6 na bakbakan. But alam naman na natin kung ano ang nangyari si Game 6. Naghalimaw si James sa 4th quarter ang tres na ito ni Ray Allen at ang overtime win ng Miami Heat. At pagdating ng Game 7, ang jumper na ito ni King James sa mukha ni Leonard ang sumelyo sa pagkatalo ng Spurs at pagwawagi ng Heat. Pero kahit natalo sila sa NBA Finals, ito ang nagpatunay na kaya makipagsabayan ni Kawhi kahit mismo sa GOAT ng kanyang henerasyon. Kaya pagdating ng 2014 season, nagkaroon siya ng ibang klaseng motibasyon. Motibasyong bumawi at tanghaling kampyon sa dulo ng taon. Kaya sila ulit ang tinanghal na best in the West at nakatungtong ulit sa NBA Finals, setting up a rematch kontra sa Miami Heat. At sa pangatlong game ng seryeng ito, naghalimaw si Kawhi, scoring 29 points and locking down LeBron sa depensa. And although in general maganda naman ang pinakita ni James sa serye nila, pinahirapan talaga siya ni Kawhi kapag magkakaharap sila. Hirap makadribble at kahit na makatanggap ng bola. At nakadagdag pa sa sakit ng ulo niya, nantambakan sila ng Spurs sa Game 3, Game 4 at Game 5 ng serye nila. Sa huling 3 laro ng championship na yon, nagmukhang walang panama ang Big 3 ng Heat sa mga bata ni Popovich. Leonard was named Finals MVP, mainly dahil sa kanyang lockdown defense kay LeBron at sa napakataas na porsyento niya sa field, averaging 18 points and 61% shooting and 58% sa tres. He also became the second youngest Finals MVP sa kasaysayan ng NBA. At dahil binandera ni Kawhi ang kanyang malahiganteng kamay sa Finals na nagpahirap kay James, ipinanganak ang bansag sa kanyang daklo. Taong 2015 naman, siya ang naging number 1 guy ng kanyang koponan, leading the Spurs sa minutes played, attempts at points per game. However, hindi ang opensa ang napansin ng marami sa kanya dahil ang kabilang dulo pa rin ng court ang pinagharian niya. He led the NBA in steals with 2.3 per game at ang ilan sa mga yon parang nangaagaw lang ng candy sa bata. Kaya walang objection, siya ang tinanghal na Defensive Player of the Year. Pero yung mga yan ay warm up pa lang pala ni Kawhi. Dahil taong 2016 lang talaga, saka fully nag-blossom ang kanyang karera. From being that defensive guy to becoming a full-blown NBA superstar. At dito natin unang nakita ang kanyang malalim na offensive arsenal. Kung dati puro catch and shoot lang ang ginagawa niya, ngayon nakita natin na may mid-range post game na rin siya. At kapansin-pansin din ang improvement ng ball handling niya. Dahil nga rito nilagay na siya ni Pop bilang ball handler sa pick and roll action nila. Kaya sa taong ito, tinanghal siyang all-star, naging back-to-back Defensive Player of the Year at pumangalawa pa sa MVP voting sa likod ni Steph Curry. Pero pagdating ng playoffs, maaga silang umexit losing to OKC. 2017 naman, nag-improve lalo si Leonard. Kaya even without Tim Duncan, nakatungtong muli ang Spurs sa Conference Finals, kung saan hinarap nila ang heavy favorites na Golden State Warriors. At nang mag-umpisa ang serye, hindi sila Curry, Thompson or KD ang gumawa ng ingay, kundi walang iba kundi si Kawhi, scoring 26 points in 24 minutes sa loob ng court. Kaya natapos ang halftime na 20 ang lamang ng Spurs sa Game 1. Pero pagpatak ng 3rd quarter, nangyari ang insidenteng bumago sa kapalaran ng prangkisa ng San Antonio. Paglanding ni Kawhi sa attempt na ito, naagrabyado ang dating ankle injury niya. At matagal ding napag-usapan ng insidenteng ito, kung intentional ba ang pananakit na ito ni Pachulia o hindi naman niya ito sinasadya.
hindi natin masisiguro. Ang sigurado lang tayo, ito na ang naging huling game ni Kawhi sa season na ito. And without Leonard, nawalis ang Spurs sa serye at umuwing walang titulo sa taong ito. Sa sumunod na season, sa quadriceps naman o sa muscle sa hita nagkaroon ng injury si Leonard, missing 27 games sa umpisa ng kanilang kampanya. And ang injury ding ito ang naging mitya sa pakikisama niya sa kanyang prangkisa. Matapos ako sanang in-house doctor ng Spurs na pineke lang niya ang injury at nang magkasagutan sa isang player zone limiting si Kawhi at ang iba niyang kakampi, hindi na siya nakapagpigil at nag-request na ng trade. Kaya July 2018, na-trade papuntang Toronto Raptors si Kawhi. At mabilis pinag-usapan niyan tulad ng taon niyang ito na gumulat sa sambayanan. Pero ang hindi nila pinagtawanan, ang unang game niya para sa Toronto na magsimula ang season. Malinaw na si Kawhi, ang isa sa mga pinakamabagsik sa liga noon. He averaged 27 points and 7 rebounds per game. But more than the numbers, ang epekto ni Kawhi sa loob ng court ang mas naging kapansin-pansin. Parang ang dali lang ng basketball kay Leonard na kahit saan niyang maisipang umiscore, magagawa niya. Sa tres, mid-range painted area, ikaw na ang magpasya. Magagawa ng paraan ni Leonard kahit na anong depensa sa kanya. At kung hindi nga lang nag-load management si Kawhi, malamang siya ang tinanghal na MVP ng liga. Pero wala naman kasi siyang paki dyan. Individual awards, papaubayan na niya sa iba yan. Ang mas mahalaga sa kanya, ang manalo sa postseason at bigyan ng kampyonato ang kanyang koponan. Kaya naman second round pa lang, makikita mo ng playoff mode na talaga ang kanyang laruan. Averaging 38 points per game in 62% shooting sa unang 4 na games. Pero hindi ang mga numerong yan ang tumatak sa serye na yon, kundi ang kanyang buzzer-beater fadeaway jump shot na ito sa Game 7 para mag-advance sa Eastern Conference Finals. Defended by Simmons. Is this the dagger? Ito ang kauna-unahang game-winning buzzer-beater sa Game 7 sa kasaysayan ng NBA. At ang game winner na ito ang nagbigay sa kanila ng kumpiyansa para ilang paso ang Bucks sa Conference Finals at makatungtong sa NBA Finals kontra Golden State Warriors. Hindi naman makakailan na sa seryeng ito sila ang underdogs. Pero dahil kay Kawhi at sa injury ni KD, sila ang nagkampiyon matapos lang ang 6 na games. At ang hinirang na Finals MVP, walang iba kundi si Daklo. Ito lang naman kasi ang kanyang mga numero. 28.5 points, 10 rebounds, 4 assists at 2 steals per game. Pero matapos ang kanilang kampyonato, naging free agent si Leonard. Hindi siya nagparamdam ng ilang linggo. At ginulat na lang niya ang lahat na bumalik siya sa LA Clippers at umalis sa Toronto. Pero kahit na bagong jersey na naman ang suot niya, pinatunayan pa rin ni Kawhi na siya ang best two-way player sa liga. However, ang problema, bumalik na naman ang mga injuries na iniindan niya. This time, ang ACL na niya ang napunit, kaya hindi siya nakalaro sa buong 2022 season. Kaya mabuting tingnan natin sa taong ito kung makakabawi na bang tuluyan si Leonard. Sa 4 na huling seasons kasi niya, halos 30 points per game ang output niya. At naudlot nga lang yan dahil sa injuring tinamo niya. Pero kahit ano man ang kahinatnan ng taong ito para sa kanya, isa na ang sigurado. Kahit pinotakte ng injuries ang karera niya sa NBA, nagawa pa rin niyang mag-ukit na marka bilang parte ng top 20 all-time sa liga.